So again, Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang mga kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po, nakita natin doon sa mabuting balita na tunghayan natin at narinig natin, ito yung pagkakataon na tinukso ang ating Panginoon sa bundok. 40 days and 40 nights. Sa Bible, very important yung word na yung number na 40. 40 means it is a journey. Paglalakbay, ganon ang ibig sabihin ng 40. Katulad ng mga Israelita, 40 years sila, di ba? Mula nung umalis sila sa Ehipto, hanggang mapunta sila doon sa sa lupang pangako, 40 years silang mga doon. 40 years silang naglalakbay. Napakalapit nun. Kung tutuusin, napakalapit nun. Pero ang dami ng paglalakbay nila. Kasi ang daming journey na kinakailangan nilang matutunan sa buhay nila, mga aral, mga alituntunin, mga utos ng Diyos na kumbaga pinupurify sila doon sa kanilang journey na yon. And si Moses din, di ba, 40 days din siya na andun sa bundok. Nung binigay sa kanya yung tablet. Ang propeta Elijah, ganun din. 40 days din siyang nandun na ang nagpapakain sa kanya ay yung, ano bang ibon yun? Yung kulay, basta ibon. Ganon, no? So, 40. 40 means journey, no? And parang ito, parang pinapakita dito na katulad ng mga Israelita na 40 years sila sa ilang, na tinukso sila doon, tinuklaw sila ng ahas. Bakit? Marereklamo kasi sila. Ang init dito, walang pagkain dito, ganyan, di ba? Ang dami-dami nilang reklamo. Bakit ganon? Kung ano-ano yung sinabi nila kay Moses, etc. So ngayon, dito naman, pinakita sa atin na katulad ng pagtukso sa mga Israelita noon, tinukso rin ang ating Panginoon. No? At dito, pinapakita sa atin na sa buhay din naman natin ngayon lagi tayong tinutukso. Amen. At pinapakita dito, isa lang naman isa lang ang mensahe nito para sa atin ngayon. Kasi makikita rin natin sa Genesis, tinukso din si Eva at si Adan. Kaya sabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Romano, sa mga Romans, chapter 5, sabi doon na ang kasalanan, ang kamatayan ay pumasok sa tao dahil sa pagsuway ng isang tao ni Adan. Di ba? Noong tinukso si Eva, na sabi ba ng Panginoon, talagang pag kinain mo yan ay mamamatay kayo. Sabi ni Eva, mamamatay daw po kami kapag kinain namin yung fruit ng tree of the knowledge of good and evil. Ano yung sabi ng demonyo? Hindi totoo yan.
Hindi kayo mamamatay. Diba? Yun yung ano ng demonyo eh. Parang nanunukso, nagdi-divide. Ganyan ang gawain ng demonyo. Nanunukso, nagdi-divide, nag-a-accuse, the accuser. And so, doon natin malalaman na minsan, kailan gumagawa ng paraan ang dyablo para mapaghiwa-hiwalay tayo. Una, mapaghiwa-hiwalay tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ikalawa, para mapaghiwa-hiwalay tayo sa relasyon natin sa kapwa natin. Yung magandang relasyon natin sa kapwa natin. O kaya dito sa iPro, kapag someone is dividing us, dividing the community, o alam mo na, hindi gawain ng Diyos yun. Okay? At syempre, sabi rin sa Romans, dahil sa isang tao, pumasok ang kamatayan. Pero dahil din sa isang tao, because of his obedience, ay nahigitan lahat nung pumasok na yon. And that is Jesus Christ. At pinakita yon sa atin sa Mateo. And this is a note para sa ating lahat. Ito siguro yung pagninilayan natin ngayon. No? Kasi dito, sabi ni Saint Augustine, hindi Saint Augustine, Saint Thomas of Aquinas, sabi niya, ang tao ay gusto niyang hanapin ang Diyos. Nasa puso niya na hanapin ang Diyos. Kaso ang mali sa paghahanap ng tao sa Diyos ay hindi yung Diyos ang nakikita niya, kung hindi yung mga gawa ng Diyos. Gets ba? Pakiulit nga. Sa paghahanap natin, hindi Diyos ang nakikita natin. Ayan. Like yung sasakyan na humaharurot. Ganyan nakikita natin. Yung mga gawa ng Diyos. No? Yung mga gawa, hindi yung gumawa. And dito, makikita natin, same lang. Sabi ni St. Thomas, ngayon may mga idols na tayo. May mga Diyos-Diyosan tayo ngayon. Dati ang Diyos-Diyosan ay yung mga sila Baal, yung mga yaan, no? Sila yung mga Diyos-Diyosan. Bezubabel, ayan. Sila, yung mga si Satanas yan. Mga the golden calf, di ba? Ayan, yung mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sa buhay natin, ang mga Diyos-Diyosan ay 4. Ilan? 4. Uunahin natin. Sabi ng demonyo sa ating Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Di ba, 40 days siyang di kumain, nag-fasting siya. Gutom na gutom ang Panginoon natin. Ay ano yung tukso ng demonyo sa kanya? Pagkain. That is the temptation of pleasure. Yung mga masasarap sa buhay, kapag nagugutom ka, kakain. Bakit pagkain? Pagkain kasi yung talagang ginagamit natin, di ba? O kapag nalulungkot, anong ginagawa? Kumakain, di ba? Kapag minsan masakit yung puson, di ba? Comfort, di ba ma'am? Totoo naman, di ba? Tama. Stress eating. Kain. Very basic. Di ba? Ang kain ay para sa nutrisyon, pero nagiging hindi pang nutrition eh. Nagiging gluttony, di ba? Bakit? Kasi masarap eh. Di ba? O ano ang pinakamasarap ngayon sa buhay ng tao? Ito. This one. Di ba? Paggising sa umaga, nakaganon. Ganon agad. Bago matulog, bakit pleasurable? Tama? Bored ka, ano gagawin mo? Pleasure. Tama? Gusto mong ma-relax, ano ang gagawin mo? Pleasure. Ayan, di ba? First one is pleasure. Paano siyang ginapin ng ating Panginoon? Of course, with the Word of God and of course, with fasting. Okay, yung next ay nandun siya sa tuktok. Ipagbibilin sa kanyang mga anghel at iingatan siya para hindi siya matisod. It's about this. Yung sa tuktok ka, na parang kilala ka ng lahat. Security, the security of fame, the security of honor. The security na andyan, may mga andyan sa iyo. Ayan, sa panahon natin ngayon, the temptation of, diba? Yung kagustuhan natin na tayo ay recognize, mapalakpakan. Ayun yung temptation na yun. Papaano siyang nagapi or papaano siyang kinounter ng ating Panginoon? Prayer.
And of course, lastly, ano yung sabi? Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ang kayamanan, ang lahat ng nakikita mo, ang kaharian, kapangyarihan, at ang kayamanan, wealth. O, sa atin naman, hindi na kailangan iyan na yan. Di ba? Totoo naman? Right? O, paano siya? It's about giving His life. Sabihin mo na, giving to others. Di ba? Almsgiving. Pagbibigay ng sarili. Pagbibigay ng oras. Pagbibigay ng mga material na meron ka. Para nang sa ganon, hindi yung sarili lang ang iniisip kung hindi yung iba. Pleasure, fame, or honor, wealth, pera, power. Ito yung mga Diyos-Diyosan daw natin ngayon. According to Saint Thomas. And kung tutuusin, totoo naman. Amen? O, ngayon, para sa atin, para sa reflection natin, pleasure, fame, wealth, power. Ito yung mga idol natin. Ngayon, personally ito. Kasi lahat tayo natutokso dyan. Pag sinabi mong di ka natutokso sa kahit na ano dyan, di ba? Bakit ka pa nasa lupa? Punta na sa langit. Di ba? Hindi naman, joke lang. Pero, lahat tayo natutokso dyan. Pero ang sabi kasi ni St. Thomas, merong isa dyan na talagang yun yung prominent sa buhay natin right now. And it is good na malaman natin kung ano yon. Paano natin malalaman kung ano yung idol natin? This is a game. What is my idol? Ayan. Ano yung Diyos-Diyosan ko? Kung tutuusin. Dahil tao lang ako, meron akong isa dyan. So, ang gagawin natin, para makuha nyo po yan, kung ano yung sa inyo dyan, it is through elimination. Hindi ka mamimili. Mahirap kasing piliin eh. Pero, ano yung kaya mo na pwede mo sabihin sa yung kahit wala yan, I'm okay. Ganon. Personal ha? Oh. Kaya ayokong gawin tong na to eh. Activity na to kapag maraming tao eh. Kasi walang example kung hindi. Ako. Ginagawa ko to activity na to pag sila lang. Dalawa lang kaharap ko. Isa lang kaharap ko. Kasi sila yung magiging example. Pag marami, ayokong ginagawa kasi walang example kung hindi ako. O, paano nyo siya makikita? Parang ganito. For example, for me, sa akin, personally, syempre lahat yan may tukso na yan. No? Pero sa akin, I can get by kahit kahit wala ito. Ganon. Kaya kong magdamit kahit na anong damit lang. Kaya kong kumain kahit anong pagkain lang. Huwag mag-travel, okay lang. Kahit sa bahay lang, okay lang. Huwag manood, okay lang din. Mga ganon. Okay lang sa akin yun. Okay? Hindi yun yung main na idol ko. Because hindi ko hinahanap yun. Kayang magtimpi sa pagkain, ayan. Kaya ko din. Ganon. Pag bawal. Hindi, sabi ng isa. wait lang. Huwag mong i-reveal yung sa'yo. Okay? Ito is self-reflection. Dapat malaman ninyo ito. Malaman natin ito. So that we can have power. Di ba? Kaya nga dapat, di ba, kilala natin kung sino si Satanas. The more na kilala natin siya, the more na alam natin na gawain niya yon. The more na masasabi natin, ay, tinutokso ako. Lumayo ka sa akin. Okay? Gets? Next for me is ito. Ayan. Na-try ko namang na-try na, okay, maganda yung income. Ganun lang din. Parang may certain level ng income po na certain level ng income na, malaki yung ija-jump. Pero after that level, ala na. Bakit? Hindi naman kasi maluho eh. Parang salamat sa Diyos sa mga binigay niya. Pero kung walang sasakyan, okay lang din. Basta kumakain. 2, 1 beses sa isang araw.
Hindi ko kaya, sabi ng isa. Pero ganun po. Gets ba? You know what? Money. Money doesn't buy happiness. Pero it reduces unhappiness. Tandaan nyo yun. Okay? Yun yung mali na akala natin eh. This is psychological, this is scientific. Pwede nyo itong i-research. Money doesn't buy happiness, but it lessens unhappiness. Ibig sabihin, kapag nagkapera ka, hindi ka magiging mas masaya. Mas kokonti lang yung lungkot mo. Magkaiba yon. Ang happiness at unhappiness ay hindi magkabaligtad. Magkaiba sila. Magkaibang experience. Di ba? Malungkot ako, ala kasi kong sasakyan, halimbawa. Napapagod na ako yung sakay-sakay araw-araw, etc. etc. Pag kumita ka na maganda at nakabili ka ng sasakyan mong sarilit motor, medyo hindi ka na medyo malelesen yung lungkot mo. Pero hindi ka rin naman magiging masaya eh. Masaya bang magsasakyan? Di ba? Pero, lesson lang yung unhappiness mo kasi ngayon may sasakyan ka na. Ngayon, kung saan mo gustong pumunta, hindi na nakadepende yung oras mo doon sa para-para. Tama? Pero mas masaya ka ba? Di ba? Tandaan yun ha. Yun yung ng word. For me, yun. Ngayon, ang hirap sa akin is ito. Itong dalawa na ito. Pero sa akin, noong nagre-reflect ako, mas ako dito. I don't want power. Talaga. Kaya ayoko nagpapatawag ng boss, ayoko nagpapatawag ng chairman, ganyan. Ayoko nagpapatawag ng kung ano. That's why, since top 2 ko yan, gusto ko parating ipasa. Ganon. Kasi alam ko na yan yung isa sa top ko na temptations eh. Kaya para matanggal ko siya sa akin, gusto kong ipasa. Yung pagiging manager, pagiging leader, hanggat maaari, ibigay mo na yan. Hindi mo naman kailangan ng kapangyarihan. Ganon po. Unfortunately, hindi ko alam, pero ayun. Di ba? Halimbawa sa organization, kahit na ayoko, parang biglang dumadating. Ayun. Ipagdadasal ko. Huwag po sana akong matempt sa power na ito. Yung head, yung breakfast head, parang president ng parish, yung pagiging chairman, ganyan. Gets ba? Ang main ko is this one. Yun yung sa akin. Ang sa akin ay ganun. Kaya ano ang ginagawa ko? Hanggat maaari, ayokong nasa gitna. Ayokong nasa harap. Kaya yung mga coaches natin, lagi ko sila na lang. Para sa kanila yung clap. Even sa parish also. Kapag may mga, kapag pwede namang iba na lang. Huwag na ako. Bakit? Kasi alam ko matetempt ako eh. Yan din yung reason why, hindi ako makapaggawa ng video, ng mga vlogs. Lalo yung personal na vlogs lang. Kasi nahihirapan ako na ko sa ganun. Kapag nagpo-post ng mukha ko, dati, parati ko siyang tinitingnan, parati ko siyang pinapanood, ganyan. Ganun. Kaya kapag binabati ako na, uy, ganito, ganyan naman. Nako, salamat po sa Diyos, ganyan na lang ako. Pero alam mo na yon, ganun. Kasi deep inside, inaano ko ng galing mo daw. Ganyan siya deep inside. Kaya sabihin ko, hindi po, salamat sa Diyos. Si Lord po ang nagbigay noon. Ganyan. Deep inside kasi yon, sabi, uy, galing mo. Sabi ng demonyo sa akin, sa loob ko. Kaya pag ganon, dinadasal ko yun. Na Lord, ito'y tanggalin mo, ganyan. Kaya ayoko yung mga, medyo connected kasi dalawa na yun di ba? Ayoko yung chairmanship, kung po pwedeng wag na ako chairman ng co-op, mas okay. Kung po pwedeng wag na ako yung chairman nila, mas okay din. Sa akin. So, ganun po. Okay? Gets naman! Ngayon, ang gagawin natin, ano na may sa inyo? Bago kayo maggrupo-grupo, ano naman yung sa inyo? Hiwa-hiwalay, get a paper, sulat niyo doon. Sulat niyo muna itong 4 na ito.
And then, by process of elimination, kausapin mo na yung sarili mo. Pero ituloy mo mamaya sa bahay. Ano yung hindi sa akin dito? So we know kung ano yung idol natin. Okay? Okay? O, ganun din yung gagawin doon sa sa mga manonood ng recording na ito. And then later, after that, may isa pa. Ano yung sa iPro as a community? Sa inyo, sa team ninyo, sa iPro, as sa credit, yung nasa trading, nasa training. Ano yung ayaw ninyo na tatlo na maging idol ng operations ninyo? Kasi kapag ang main idol ay pera, whether lack of money, di ba? Lack of wealth or wealth, wealthy, ginagamit yan. Gagamitin yan. And sometimes kapag yun yung minsan idol natin, especially when we are lacking, ano yung nangyayari? Mas natutokso tayo. Mas natutokso tayong, konti lang naman. Kailangan ko eh. Gets ba? Gets po? Ano yung para sa inyo? Hindi dapat idol. Or dapat list yun sa idol ng kultura na meron tayo sa iPro. Okay na? Okay? Kayo din, ganun. Nasa online. Ay, doon pala. Okay.